Yung mainit na nga ang panahon tapos ganito pa ang ulam mo. Abay self, konting paalala lang. Hinay-hinay lang sa pagkain nito. Alam kong masarap to, pero dapat konti lang, wag masyadong marami. So what's up mga kaibigan, ito na naman tayo nagbabalik. Meron nga pala tayong hinihiwa rito na sibuyas at saka meron din tayo ditong bawang. Bali isang katamtamang sibuyas lang ang aking ginamit dito at saka meron mga ilang pirasong butil ng bawang. At alam ko isa sa paborito nyo itong ating lulutuin ngayon. Ito nga pala yung baboy na aking binili kanina, almost 1 kilo yan. At magpapainit lang ako dito ng kawali at lalagyan niya natin ng mantika. Bali hindi yung mantika na nakikita nyo na yan ang ating gagamitin, babawasan natin yan. Katulad ng nakikita nyo, binawasan ko ng 2 sandok at dito nga isasalang na natin yung ating karne ng baboy. Bali papupulahin muna natin yung baboy, hindi ko muna tinimplahan yan. Palalabasin ko lang yung kanyang mantika. Mapapansin nyo nga medyo makapal yung taba ng ating nabiling baboy. Siguro yung baboy na to talagang napabayaan sa kanilang kusina. Hindi, joke lang, siguro talaga naman ganun lang ang naging taba niya. O sadyang matakaw lang talaga siya pagdating sa kainan. Para naman hindi masunog yung kabilang part, kailangan hahalu-haluin natin. Kailangan i-even yung ating pagpapapula. Dapat talaga pantay-pantay, walang lamangan, di ba? At kapag talagang mahilig ka magluto ng karne ng baboy, malamang naluto mo na to. Ito yung klase ng luto ng baboy na napakasimple lang at hindi na kailangan ng marami pang ingredients. Tamang mahal ang pagkakabili mo sa karne ng baboy, pero sa ingredients naman makakatipid ka. Dahil sa recipe na ito hindi na masyadong marami ang requirements. Sigurado ako kung ano lang yung meron sa bahay nyo, magagamit nyo. At kahit nga wala yung jowa nyo, pwede yung recipe na to. At kung mapapansin nga natin, talaga namang mamula-mula na yung ating karne ng baboy. Nilagay ko na rin pala yung ating bawang. Siyempre, hahalu-haluin muna natin yan. Hindi pwedeng hindi natin haluin. Baka mamaya matusta lang yung kabila ng bawang. At ilalagay na nga natin pamaya-maya yung ating sibuyas. So, kailangan mag-isa lang natin yung ating bawang at sibuyas bago natin ihalo yung ating karne ng baboy. Bali, nadagdagan na yung mantika nating nilagay kanina. At ito na nga yung ating sinasabi na mantika ng baboy. Kung ikaw ay may bad cholesterol sa iyong katawan at mataas, wag na wag ka munang kakain ng ganitong klaseng pagkain. Hindi advisable yung ganitong klaseng luto pagka ikaw ay may mga nararamdaman sa katawan o may mga hypertension. Kaya dinagdagan na nga natin ng laurel at ng pamintang buo. Tapos halu-haluin lang natin yan. Siyempre, pagka hindi natin hinalo yan, baka mamaya masunog na yung parting ilalim. Kung napapansin nyo, yung kawali natin, dumikit na yung ibang karne kanina. So, ayan, nilagyan naman natin ng asin para nga medyo lumasa na siya. At ito naman yung talagang mahalaga dito sa ating niluluto. Ito yung suka o yung anong paborito nyong suka, pwede nyo ilagay dyan. Sa 1 kilong karne, I think mga 3/4 na suka ang gagamitin niyo para talagang tumalab. Ayan, at nilagyan ko na nga rin ng pampalasa. Tulad nga ng sabi ko sa inyo, kahit wala yung jowa nyo, maluluto nyo itong recipe na to. Dahil ito yung adobong puti na walang toyo. Ilagyan muna natin ng tubig at papakuluin nga natin ito sa medyo mahinang apoy lang, mga 30 to 40 minutes. After nga ng mga 40 minutes, ayan, medyo natuyo-tuyo na yung kanyang sabaw. Lalagyan naman natin ng sili o siling labuyo kung meron kayo dyan sa bahay. Kasi ano ba ang gawain ng sili sa pagkain? Sabi nga nila, pampagana daw. Kaya nga kung meron kang sili dyan sa bahay, malamang gaganahan ka talaga. So kung mapapansin nyo, may sabaw-sabaw pa yung ating niluluto. Pero mas maganda dyan, patutuyuin natin yan. So walang tigil na paghahalo at mahinang apoy lang. Wag masyadong malakas yung apoy kasi baka matuyo agad. So ayan, nagmamanti-mantika na siya. Mga ilang minuto lang naman talagang malapit na siyang maluto. Titikman muna natin bago natin hanguin. Ito na nga, hinango ko na. Kaya nga sabi ko, kung meron kang bad cholesterol, wag na wag ka munang kakain ng ganito. Paalala lang. Itong pagkain na ito, para lang sa mga walang nararamdaman sa katawan. So hanggang dito na lang muna yung video natin. Maraming salamat. I love you all.